Pinagtawanan ng gwardiya ang maliit na babaeng opisyal ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Hoy, tingnan nyo, may isang maliit na babae na nag-aastang sundalo, parang naglalaro lang ng sundalo-sundaluhan. Isang malakas at mababang boses, puno ng pangungutya, ang narinig. Akala ng malaking security guard pabulong lang ang sinabi niya sa katabi. Ngunit sa gitna ng walang tigil na ingay at pagmamadali sa loob ng Ninoy Aquino International Airport, ang kanyang masamang salita ay tila umalingaw-ngaw. Sa dulo ng kanyang mapanlibak na tingin ay naroon si Major Maria de la Cruz. Sa malawak na International Airport ng Pilipinas, sa ilalim ng malamig at puting ilaw ng security checkpoint, tahimik na nakapila si Major de la Cruz. Maliit siya, ngunit ang kanyang likod ay tuwid na parang may bakal. Ang kanyang uniforme mula sa Armed Forces of the Philippines, AFP, ay walang kahit isang gusot, tila ramdam kahit sa tingin ang pagiging plansado at formal nito. Pinagmasdan siya ng security guard mula ulo hanggang paa. Sa kanyang mga mata, mas nangingibabaw ang katotohanang siya ay isang maliit na babae kaysa sa pagiging isang sundalo. Kaya ba niyang bumaril gamit ang ganyang kapayat na braso? Isang maitim na usok ng matinding prejudice ang bumalot sa isip niya. Naniniwala siyang mga malalakas na lalaki lamang ang may karapatang magpatakbo ng mundo. Kaya naman, ang maliit na babaeng ito na nakasuot ng uniforme ay isang katawa-tawa at maling tanawin para sa kanya. Ramdam ni Maria ang mabigat na titig sa kanyang balat, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Tila walang ibang tao sa paligid, nakatingin lang siya sa unahan at naghihintay ng kanyang pagkakataon. Ang kanyang dimatinag na kahinahunan ay lalong nagpainit sa ulo ng security guard. Nag-ismid siya at sinadya pang lakasan ang boses sa pagtawag sa susunod na pasahero. Ang hindi nakikitang kislap ng tensyon sa pagitan nilang dalawa ang tahimik na simula ng kwentong ito. Dumating ang pagkakataon ni Maria. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang military issue na bag sa conveyor belt. Sa isa pang maliit na plastic tray, inilagay niya ang kanyang relo at ang kanyang official government ID. Bawat galaw niya ay walang nasasayang. Naglakad siya ng diretso patungo sa metal detector gate. Ang inaasahan ng guard na nakabibinging alarma ay napalitan ng ganap na katahimikan. Dinaanan lang siya ng gate, walang anumang reaksyon. Lalong kumunot ang noo ng guard sa inis. Nabigo ang kanyang inaasahan, dahan-dahang lumabas mula sa conveyor ang bag at tray ni Maria. Nang kunin na sana ni Maria ang kanyang mga gamit, hinarang ito ng malaking kamay ng guard. "Teka," sabi nito sa mababa at naguutos na boses. Ibinaba ni Maria ang kanyang kamay at tahimik na hinintay ang susunod niyang sasabihin. Itinuro ng guard ang kanyang bag gamit ang nguso na may halong peking pagdududa sa mga mata. "Yang bag na yan. Ilabas mo lahat ng laman dito." Ito ay isang utos na malinaw na lampas sa karaniwang security protocol. Kahit walang nakitang kahina-hinala sa scanner, ginawa niya iyon para lamang ipagmalaki ang kanyang kapangyarihan. Napapatingin na ang ibang mga pasahero. Ang bigat ng kanilang mga tingin ay lalong nagpabigat sa hangin. Ngunit hindi natinag si Maria, hindi siya tumutol o nagtanong. Tahimik niyang tinanggap ang utos. Tumango siya ng bahagya, kinuha ang kanyang bag at dahan-dahang dinala ito sa malamig na stainless steel na mesa para sa inspeksyon. Ang kanyang tahimik na pagsunod ang simula ng kanyang walang imik na paglaban. Dahan-dahang inilagay ni Maria ang kanyang bag sa ibabaw ng malamig na mesa. Hinawakan niya ang zipper. Isang mahinang tunog ang narinig habang dahan-dahan itong bumubukas. Sa loob, ang mga kagamitan ay perpektong nakaayos na parang mga piraso ng puzzle, bawat isa ay maingat na binalot sa special padding. Sinilip ng guard ang laman nito na may halong interes at pangungutya. "Wow, naglalaro ka ba ng sundalo, Ineng?" Ang kanyang mapanuyang boses ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Maria. Hindi niya ito pinansin. Tahimik at may sanay na kasanayan. Isa-isa niyang inilabas ang mga kagamitan. Una ay isang itim na kahon na may maraming komplikadong kable. Sunod ay isang maliit na kamera na may espesyal na lente at isang nakatiklop na keyboard. Lahat ay mga espesyal na gamit na hindi karaniwang dala ng isang turista. Bawat paglapag ng gamit sa mesa ay lumilikha ng malamig na tunog ng metal. Nakatayo ang guard na nakakrus ang mga braso at nakangisi habang pinapanood siya. Hindi niya gusto ang hindi nagbabagong ekspresyon ni Maria. Inaasahan niyang iiyak ito o magagalit. Sinadya niyang lakasan ang boses para marinig ng lahat. Pero teka nga, itong mga kakaibang laruan na to, kaya mo ba talagang gamitin, Ineng? Isang direktang insulto, isang salitang kumukwestiyon sa kanyang kakayahan at pagkatao.
Ngunit hindi pa rin nagbago ang ekspresyon ni Maria. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang mga kagamitan. Para sa kanya, ang mga ito ay hindi lang basta makina. Sila ang kanyang mga mapagkakatiwalaang kasama sa laban na nakasama niya sa maraming mahihirap na misyon. Walang karapatan ang lalaking ito na guluhin ang kanilang tahimik na muling pagkikita. Ang kanyang katahimikan ay lalong sumugat sa pride ng guard. Ang mga salita ng guard ay parang maruming bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. Ngunit ang lawa sa puso ni Maria ay hindi man lang gumalaw. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa misyon sa kanyang harapan. Sa kanyang sanay at walang mintis na mga kamay, isa-isa niyang inilatag ang mga gamit sa stainless steel na mesa. Ang kanyang mga kilos ay parang isang sagradong ritual. Bawat kagamitan ay inilalagay sa eksaktong pwesto nito. Ang mga kable ay maayos na nakatupi. Ang maliliit na piyesa ay nakahanay na parang mga sundalong nakapormasyon. Dahil sa perpekto at tahimik na kaayusang iyon, ang bulungan ng mga manlalakbay sa paligid ay unti-unting nagbago. Mula sa pagiging mausisa, napalitan ito ng bahagyang paghanga at respeto. Grabe naman siya, siguro may special training siya. Ang pagbabago sa bunigi ay lalong nagpainis sa guard. Siya ay isang taong sanay na daanin sa lakas ang lahat. Hindi niya maintindihan ang tahimik at detalyadong mundong nasa harapan niya. At ang hindi niya maintindihan ay nakakainis para sa kanya. Ang mahinahon at ritmikong paghinga lamang ni Maria ang tanging payapang tunog sa gitna ng tensyon. Ang kanyang profesionalismo, ang kanyang disiplinadong kilos iyon ang kanyang walang imik na sagot, mas malakas pa kaysa sa anumang salita na nagsasabi kung sino siya. Hindi na makatiis ang guard sa tahimik na pressure. Gusto na niyang tapusin ang ritual na ito at sirain ang maskara ng babaeng kinaiinisan niya. Nagkunwari ang guard na sinusuri ang bawat kagamitang inilatag ni Maria, binabaligtad at binubuhat ang mga ito ng walang ingat, ngunit ang tunay niyang pakay ay iba. Napansin niya ang isang ID card na nakalagay sa plastic tray. Kinuha niya ito gamit ang dalawang daliri na parabang nandidiri. Dahan-dahan at may pang-aasar niyang binasa ng malakas ang nakasulat, Maria de la Cruz, Major. Itinaas niya ang kanyang mukha, tiningnan si Maria at ngumisi. Major daw? Sabi niya na parang nagtatapon ng basura. Hindi naman halata. Paano ka naging major, Ineng? Malakas siguro ang backer mo, ano? Sa sandaling binitiwan ang mga salitang iyon, ang maingay na security area ay biglang tumahimik. Hindi iyon simpleng insulto. Iyon ay isang masamang salita na direktang yumuyurak sa kanyang ranggo at karera na pinaghirapan niya sa pamamagitan ng dugot pawis at matinding pagsasanay, isang paglapastangan sa kanyang buong pagkatao bilang isang sundalo. Sa kaibuturan ng puso ni Maria, may biglang nayanig. Isang nag-aalab na galit, parang kumukulong lava, ang umakyat sa kanyang dibdib. Ngunit sa pamamagitan ng bakal niyang determinasyon, pilit niya itong pinigilan. Hindi nagbago ang kanyang mukha. Hindi bumilis ang kanyang paghinga. Ngunit sa loob ng kanyang mahigpit na nakakuyom na kamao, ang kanyang mga kuko ay bumaon ng malalim sa kanyang palad. Ang sakit na iyon ang tanging palatandaan ng bigat ng insultong kanyang tinitiis. Ang kanyang katahimikan ang kanyang huli at pinakadakilang laban. Ang sakit mula sa mga kukong bumaon sa kanyang palad, ang tanging nag-uugnay sa isip ni Maria sa realidad. Sa loob-loob niya, pinapanood niya ang nag-aalab na apoy ng galit. Kay sarap sanang hayaan na lang ang sarili na lamunin ng apoy na ito. Kay sarap sanang bigwasan ang hangal na lalaking nasa harap niya. Ngunit hindi niya ginawa dahil malinaw na bumalik sa kanyang isip ang huling utos na natanggap niya sa Camp Aguinaldo bago siya umalis. Sa isang tahimik at formal na silid, tiningnan siya ng diretsyo ng kanyang iginagalang na commanding officer. Ang mababa at mabigat nitong boses ay malinaw pa rin sa kanyang pandinig. Major de la Cruz, ang misyong ito ay hindi lang pagbibigay ng ating teknolohiya, ito ay misyon para bumuo ng tiwala. Ang kinabukasan ng relasyon ng ating mga bansa ay nakasalalay sa iyong mga balikat. Huwag na huwag kang gagawa ng anumang kahangalan na sisira sa lahat dahil lang sa pansamantalang emosyon. Ang bigat ng mga salitang iyon ay tila totoong bigat na dumagan sa kanyang mga balikat. Tama, hindi siya narito bilang isang ordinaryong tao. Narito siya bilang isang opisyal na kumakatawan sa buong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang insulto ng lalaking ito ay walang halaga kumpara sa bigat ng kanyang misyon. Ang kanyang personal na pride ay isang basurang walang silbi sa ngayon. Ang paghiwalayin ang personal at opisyal iyon ang esensya ng lahat ng kanyang pinagdaanang pagsasanay. Ang apoy sa kanyang puso
ay dahan-dahang humupa. Maingat niyang ibinukas ang kanyang nakakuyom na kamao. Ang marka ng kuko sa kanyang palad ang muling nagpaalala sa kanya ng kanyang tungkulin. Ang kanyang pananahimik ay pagtitiis. At ang pagtitiis na iyon ay ang pinakamalinaw na patunay ng kanyang bakal na disiplina sa sarili. "Sige na, ligpitin mo na yan," sabi ng guard na halatang inis dahil walang nakitang mali at hindi nangyari ang gusto niya. Hindi sumagot si Maria. Tahimik siyang tumango at hinarap ang kanyang mga kasama ang mga gamit na nakakalat sa mesa at muli, sa kanyang eksakto at walang mintis na mga galaw, sinimulan niyang ibalik ang lahat sa bag. Ang tanawin ay tila isang pelikulang pinaatras. Bawat kagamitan ay bumalik sa tamang lugar sa loob ng bag na parang umuuwi sa sarili nitong tahanan. Ang mga komplikadong kable ay naging isang maayos na tali sa isang iglap. Ang maliliit na pyesa ay bumalik sa dati nilang pwesto. Walang pag-aalinlangan, walang nasayang na kilos. Ang perpektong galing na iyon ay hindi lang simpleng pagliligpit. Ito ay isang tahimik, ngunit pinakamalakas na patunay ng kanyang pambihirang kakayahan at disiplina. Pinanood siya ng guard ng may pagkunot noo. Habang gumagaling ang kilos ni Maria, lalo niyang nararamdaman ang sarili niyang pagiging kahiya-hiya at hangal. Nagyayabang pa, bulong niya sa sarili. Nang ang huling kagamitan ay mailagay na, dahan-dahang isinara ni Maria ang zipper. Sa isang makinis at halos walang tunog na kilos, ang kanyang bag ay bumalik sa perpektong anyo nito, na parabang hindi kailanman nabuksan. Binuhat niya ang bag, muling humarap sa guard, at yumuko ng may malalim na respeto. Ang perpektong etika ng kanyang trabaho ay mas malakas pang bumasag sa baluktot na pride ng guard kaysa sa anumang salita. Nang akmang aalis na si Maria, may narinig silang tunog. Tak, tak, tak. Isang matigas at ritmikong tunog ng sapatos na gawa sa katadang papalapit. Ang may-ari ng mga yapak na iyon ay ang hepe, ang namamahala sa buong security ng paliparan. Napadaan lang sana siya, ngunit ang kanyang matalas na pakiramdam, na hinasa ng maraming taon ng karanasan, ay agad na napansin ang kakaibang tensyon sa lugar na iyon. Nakita niya ang isa sa kanyang mga tauhan na tila ginigipit ang isang maliit na babaeng sundalo habang ang mga pasahero ay nanonood ng may kakaibang interes. "Anong nangyayari dito?" Kumunot ang noo ng hepe. Alam na alam niya ang mayabang at mapanghusgang ugali ng guard na iyon. Isang masamang kutob ang dumaan sa kanyang isip. Huminto siya at pinanood ang sitwasyon mula sa malayo. Una niyang napansin ang tuwid na tindig ni Maria, isang postura na tanging mga dumaan sa matinding pagsasanay militar ang mayroon. Sunod niyang tiningnan ang kanyang tauhan nakakrus ang mga braso, mayabang ang tindig, isang napaka-unprofessional na itsura. Ang malaking pagkakaiba ng dalawa ay nagpaalarma sa isip ng hepe. Hindi ito simpleng alitan sa pasahero, ito ay isang mas malalim at mas komplikadong problema. Ang kanyang matalas na tingin ay tumusok sa likod ng guard. Hindi pa ito napapansin ng guard na abala pa rin sa kanyang pagyayabang, ngunit ang hangin ay tiyak na nagbabago na. Ang pagdating ng hepe, isang ikatlong partido na may absolutong kapangyarihan, ang babasag sa baluktot na balanse ng kapangyarihan sa lugar na iyon. Mabilis ngunit tahimik na lumapit ang hepe. Ang alarma sa kanyang isip ay umabot na sa pinakamalakas na antas. "Anong ginagawa mo?" Ang kanyang mababa at pigil na galit na boses ay tumusok sa likod ng guard. Nagulat ang guard at lumingon. "Hepe, itong babaeng to kahina-hinala kasi." Sinubukan pa niyang magpaliwanag, ngunit hindi na nakikinig ang hepe. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa ID na hawak pa rin ng guard. Inagaw niya ito mula sa kamay ng kanyang tauhan. At sa sandaling makita niya ang pangalan, biglang natigilan ang hepe. Major Maria de la Cruz. Isang bulong ng hindi makapaniwalang boses ang lumabas sa kanyang bibig. Sa sumunod na sandali, kitang-kita ng lahat kung paano biglang namutla ang kanyang mukha, para siyang nakakita ng multo. Isang matalas na tunog ng kanyang paghinga ang bumasag sa katahimikan. Tila nagyelo ang buong paligid. Hindi kaya, siya si Major de la Cruz? Sa isip ng hepe, biglang nag-flashback ang isang mahalagang memo mula ilang araw na ang nakalipas. Isang top expert mula sa Pilipinas ang darating para ayusin ang kanilang security system. Ang pangalan ng expert ay De La Cruz. Lubos niyang naunawaan kung anong kapalpakan ang nagawa ng kanyang tauhan. Hindi ito simpleng kabastusan sa isang pasahero. Ito ay isang malaking pagkakamali na maaaring sumira sa isang international cooperation, isang issue na maaaring mauwi sa problemang diplomatiko. Hinawakan ng nanginginig na kamay ng hepe ang ID. Isang malamig na pawis ang dumaloy sa kanyang likod.
Nanatiling tulala ang hepe sa loob ng ilang segundo, ngunit bigla para siyang nag-iba ng anyo. Ang kanyang pag-aalala ay napalitan ng isang bakal na disiplina. Matalim niyang tiningnan ang kanyang tauhan, isang tingin ng matinding pagkadismaya. Pagkatapos, humarap siya ng diretso kay Maria. Pinagdikit niya ang kanyang mga takong, itinayo ang kanyang likod, at mabilis na itinaas ang kanyang kanang kamay sa isang perpektong military salute. Ang matalas na tunog ng kanyang saludo ay bumasag sa katahimikan. Major de la Cruz. Umalingaw-ngaw ang kanyang malakas na boses. Ako po ay humihingi ng paumanhin sa abala. Natanggap na po namin ang ulat. Hinihintay na po namin ang pagdating ninyo. Ang biglaang pangyayari ay ikinagulat ng lahat. Ang mga pasahero ay napanganga. Ngunit ang pinakanalito sa lahat ay ang security guard. Ang kanyang isip ay blanko. Ang kanyang hepe ay nagbibigay ng pinakamataas na paggalang sa maliit na babaeng kanyang ininsulto. Ang katotohanan iyon ay ganap na dumurog sa kanyang maliit na pride at baluktot na pananaw. Isang perpektong katahimikan ang bumalot sa lugar. Ang pagbaliktad ng sitwasyon hindi sa pamamagitan ng dahas o sigaw, kundi sa pamamagitan ng isang tahimik ngunit absolutong kilos, isang saludo. Sa harap ng hindi ka panipaniwalang tanawin, tuluyang naging blanko ang isip ng guard. Paano? Bakit? Anong nangyayari? At sa sumunod na sandali, sinabi ng hepe ang mas nakakagulat na katotohanan, na si Major de la Cruz, ang pinakamagaling na eksperto na ipinadala mula sa Pilipinas para sanayin sila at ayusin ang kanilang security system. Sa narinig, tuluyang bumigay ang isip ng guard. Ramdam niya ang pag-agos ng kanyang dugo pababa sa kanyang mga paa. Ang kanyang mukha ay hindi na maputla, kundi kulay abo na. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Ano? Ang nagawa ko? Ang taong ininsulto niya sa harap ng maraming tao, na kinuwestiyon niya ang kakayahan, ay ang mismong taong may pinakamataas na autoridad para gabayan silang lahat. Ang katotohanang iyon ay dumurog sa lahat ng kanyang paniniwala. Isang malalim na kadiliman ng pagkasuklam sa sarili ang bumalot sa kanya. Hindi lang siya naging bastos, sinira niya ang karangalan at tiwala ng airport na ito ng bansa. Dahil sa bigat ng kanyang kasalanan, hindi na niya kayang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, ngunit hindi man lang siya matumba. Ang kanyang katawan ay nanigas na parang bato sa takot at kawalan ng pag-asa. Hinarap ng hepe ang mga pasahero. Mga ginoo at ginang, paumanhin po sa abala, sabi niya ng mahinahon. Ipinaliwanag niya na nagkaroon ng problema sa kanilang security system at si Major de la Cruz ang ekspertong ipinadala para tumulong. Ang mga dala niyang kagamitan ay kailangan para masiguro ang inyong kaligtasan. Ang pagkakamali sa komunikasyon ay kasalanan ko. Ang kanyang tapat na paliwanag ay nagdulot ng pag-unawa sa mga tao. Malinaw na ngayon kung sino ang may tunay na autoridad. Malinaw na kung sino ang tunay na nandito para protektahan sila. Naririnig ng guard ang lahat. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay simbolo ng kanyang ganap na pagkatalo. Ang ineng na kanyang minaliit ay ang taong mas mataas pa sa kanila. Kaalaman ay kapangyarihan. At ang panlabas na anyo ay hindi sumasalamin sa tunay na pagkatao. Ang mga simpleng katotohanan ito ay dumagan sa kanya ng buong bigat. Hindi na niya maiangat ang kanyang mukha. Muling humarap ang hepe kay Maria. Matalim niyang tiningnan ang kanyang tauhan, isang tinging nagsasabing, "Humanda ka sa parusa mo." Pagkatapos ay muli siyang humarap kay Maria, hindi bilang pinuno, kundi bilang isang tao, at malalim na yumuko. "Major, dahil sa aking kapabayaan, nasira ko ang iyong mahalagang misyon at ang iyong karangalan. Walang salita ang sapat para humingi ng tawad. Patawarin mo ako." Tahimik na nakinig si Maria at bahagyang tumango. Hindi malinaw kung iyon ay pagpapatawad o pag-unawa lamang. Sa sumunod na sandali, ginawa ng hepe ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Siya mismo ang maingat na bumuhat sa military bag ni Maria. "Major, ako na po ang maghahatid sa inyo. Dito po tayo." Ang kanyang kilos ay hindi na para sa isang pasahero, kundi para sa isang pinakamahalagang panauhin ng bansa. Nang humakbang ang hepe, ang mga tao sa paligid ay automatikong nahati sa dalawa na parang dagat na bumukas para kay Moises, lumilikha ng isang malinaw na daan. Ang tanawin, si Maria na ginagabayan ng hepe at sa likuran ang kaawa-awang guard na nakatayo lang at nakayuko. Ang ganap na pagbaliktad ng sitwasyon, isang tahimik ngunit dramatikong pagtatapos sa malamig na security checkpoint ng airport. Pinangunahan ng hepe, tahimik na umalis si Maria. Hindi siya lumingon ni isang beses.
Wala siyang sinabing kahit isang salita sa guard na uminsulto sa kanya. Walang salita ng paninisi, paghamak o kahit tagumpay. Naglakad lang siya ng diretsyo, ang ritmikong tunog ng kanyang mga takong ang tanging naririnig. Ang kanyang katahimikan iyon ang kanyang pinakamalakas at pinakaperpektong deklarasyon ng tagumpay. Mas malakas pa kaysa sa anumang salita, ang ganap na pagbaliwala sa isang tao na para bang isa lang siyang bato sa daan. Walang mas hihigit pang tagumpay kaysa doon. Ang kanyang maliit na likod ay dahan-dahang naglaho sa karamihan. Naiwan ang guard na nakatitig sa kawalan. Sa kanyang puso, umiikot ang malalim na pagsisisi at kahihiyan. Natalo siya, hindi dahil sa lakas o kapangyarihan, kundi dahil sa hindi matitinag na dignidad ng isang tao. Dahan-dahang bumalik sa normal ang security checkpoint. Ngunit sa puso ng iilang taong nandoon, hindi na maibabalik ang dati. Nakatayo pa rin ang guard, nilalampasan ng mga tao na parang ilog. Wala na siyang makita. Paulit-ulit na lang sa kanyang isip ang nangyari. Ano nga ba ang tunay na kapangyarihan? Akala niya dati, ito ay nasa malaking katawan, malakas na boses at kayabangan. Ngunit ngayon, nalaman niyang mali ang lahat. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita. Ito ay nasa bigat ng tungkulin, sa naipong kaalaman at karanasan, at sa isang tahimik na dignidad na hindi kayang sirain ng anumang insulto. Ikinahiya niya ang kanyang sarili. At ang kahihiyang iyon ay nag-iwan ng isang aral na hindi na mabubura sa kanyang puso. Bumalik ang hepe sa kanyang tabi at tinapik siya sa balikat. Ang tahimik na kilos na iyon ang gumising sa kanya. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mukha. Wala na roon ang mapanuyang ngiti o ang masamang prejudice. Ang naroon na lang ay ang isang taong tahimik na tinitingnan ang kanyang pagkakamali. Marahil, ang kanyang bagong buhay ay magsisimula sa malalim na pagninilay na ito. Sa gitna ng ingay ng airport, isang tahimik na tanong ang naiwan sa isip ng lahat na nakasaksi.